So, ibig sabihin, si Commission on Audit, hindi niya ino-audit yung mga ipinapasa sa kanilang requirements. O di dapat hindi na sila Commission on Audit. Dapat Commission on Passing the Documents. Ganun na lang sila. Tanga talaga to si Claire. Claire, ganito yan ha. Ibinigay yung budget ng Office of the Vice President. Bago kasi yan, haharap sila sa Congress. Okay? Pagharap nila sa Congress, Claire, sasabihin nila ng Congress, ano ang kailangan yung budget. Okay. So, ito ang kailangan naming budget. 1 trillion. Saan gagamitin tong 1 trillion na to? Itong 1 trillion, yung 1 milyon dito, yung 2 milyon, 10 milyon dito. So, naka-itemize yun. Kung saan gagamitin yung pera. Tapos, ito yung pangpasweldo, ito yung pangbayad sa mga satellite offices, ito yung ganito, ito yung ganyan, ito yung ganito, ito yung ganyan. So, naka-itemize po yun. Yun nga yung ini-scrutinize ng Congress, di ba? Bakit meron kang ganito? Ginagawa na ng DSWD yan. Tanggalin na natin yan. Ito, ba't may ganito ka? Tanggalin na natin yan. Ito, ba't may ganito ka? Itemized yun. So, kapag sinabi ko na yung 5 million dito mapupunta, dapat dito mapunta. Kasi pag hindi yun doon napunta, alam mong tawag doon? Ibig sabihin, mali yung paggastos mo ng pera. Hindi pwedeng yung 5 milyon para sa kaliwang kamay, nilagay mo sa kanang kamay. Hindi pwedeng ganun kasi para sa kaliwang kamay yun eh. Ang tawag doon, misappropriation yata ang tawag sa ganun eh. Yung pagkakagastusan mo, gagamitin mo sa iba. Bawal na bawal yun. Kaya nga, natatandaan ninyo, noong merong usapin ng dyan sa, ang tawag dyan? Yung Dolomite Beach. Panahon pa ni Pinoy Duterte, nagkaroon ng Dolomite Beach. Ngayon, sabi nila, bakit ginawa nyo pa rin yung Dolomite Beach? Pandemic, wala na nga tayong pera, nagsayang pa kayo ng pera dyan. Alam mo ang sagot? Kasi yung pera para talaga dyan. Yun kasi nga yung GAA, batas yun eh. So batas na, yung pera gamitin mo dyan. Pag hindi mo ginamit yung pera dyan, lumabag ka sa batas. Mali yung paggamit mo ng pera. Hindi natin pwedeng ipambili ng bakuna yung pera na para dyan sa Dolomite Beach. Yung pera, na yan eh, binadgetan nga natin yan eh. So kailangan natin gawin yan. Tapos tawag din yung mga bakuna, saka natin gawa ng paraan. Ganon yun, Claire Castro. Ano sinagsasasabi nito? Ganon ang style ha. Ganon ang style. I-scrutinize ng Congress lahat nung item mo. Bakit mo kailangan ng pera na yon? Binabawasan nila yon kapag may mga tinanggal silang item. Or dinadagdagan nila yon kapag feeling nila, maganda tong project mo na to. Mas maganda kung gawin mong, kung halimbawa ang matutulungan mong pamilya 100, gawin mo ng 500, dagdagan namin yung budget mo. Yun ang ginagawa ng Congress, Claire. Hindi mo alam yun? Tangina, napakahina naman ang kukote mo. Pakinggan nyo kung ano yung sagot niya tungkol dyan. Nag-effort pa siya, nag-make up pa para ipaliwanag yung katangahan niya. Pasok. Po natin ang unmodified opinion na ibinibigay po ng COA para po hindi masyado maguluhan ang ordinary. Para daw hindi maguluhan ha. Sige. Ano yung napakaganda mong paliwanag? Yung Pilipino. Pag sinabi po kasing unmodified opinion, it pertains only to the financial statement presentation. Yun, nag-present ka ng iyong financial statement. Ibig sabihin, ito yung gastusin ko. Ito yung mga proyekto. Ito yung pera. Ito yung pinagpuntahan. So, okay. Kung ako ko, teka. Hindi okay. Kasi, mali yung pagkakagamit mo ng pera eh. Pero sinasabi nga ng COA na walang problema, inaudit namin. Pag inaudit kasi, in-scrutinize mo yun lahat eh. In-scrutinize mo yun. Kumbaga, meron akong binigay sa'yo na
kung papaano ko ginastos yung pera, anong ibig sabihin ng audit? I-check mo yun. Kaya nga audit eh. Hindi naman yan pagpapasa lang eh. Hindi naman yan pagpapasa lang ng requirements. Kaya nga audit, i-check mo isa-isa. Anong hindi mo maintindihan dun, Claire? So, ibig sabihin, sumunod lang po sa financial reporting framework. Hindi nga eh. Audit nga eh. Audit. Di ba? Commission on Audit yung nagbigay ng unqualified at unmodified opinion. So, ibig sabihin, si Commission on Audit, hindi niya ino-audit yung mga ipinapasa sa kanilang requirements. Audit dapat hindi na sila Commission on Audit. Dapat Commission on passing the documents. Ganun na lang sila. Bopols talaga to, no? Kumbaga, yung format, kung ano yung laman, nagbalanse. Oh, pag nagbalanse, anong tawag dun? Pag nagbalanse, anong tawag dun? Hiningi ko sa Congress itong 5 bagay na to. Binigay ng Congress. Yung 5 bagay na to, ano yung pupuntahan ng pera? Pabahay, eskwelahan, trabaho, pagkain, tsaka ano pa ba yung isa? Kunyari lang to, peace and order. Oh. Ngayon, magpapasa ako ng report. Oh, kailangan yung 5 na to na pinangako ko at inapprove ng Congress na pupuntahan ng pera, kailangan pantay, balanse. Hindi pwedeng para sa pabahay napunta sa pamasahe. Hindi pwedeng ganun. So yung para sa pabahay napunta talaga sa pabahay. Yung para sa transportasyon napunta talaga sa transportasyon. Yung para sa ulam napunta talaga sa ulam. So ibig sabihin, balanse. Walang problema. O ba't mo ginagawa ng problema? Anong hindi mo maintindihan, Claire Castro? Sa pagfa-file ng inyong mga ginasta. Dito mo malalaman na talagang ang OP, Office of the President, walang kapasidad magpasa ng kanilang mga gastusin. Kita mo, meron ba siyang ipinagmamalaki na kami din 3 years na din kaming may unmodified opinion. Wala siyang pinapakitang ganun, di ba? Alam niyo kung bakit? Kasi nga, palpak, hindi naman talaga nagli-liquidate yung mga kupal na yan. Kasi kung pwede mo namang maliitin itong unmodified opinion sa OVP ng 3 taon, kung meron din kayong 3 taon na natatanggap na ganito eh. Di ba? Talaga, may natatanggap sila. Congratulations, kasi kami din meron eh. Taon-taon din nakakatanggap din kami niyan. Pero, hindi ibig sabihin nun, hindi nagnanakaw yung amo ko. Hindi naman ganun yung sinasabi niya, di ba? Achievement ito ng isang opisina na you are supposed to be that you're supposed to upload. Di ba? Na kailangan gayahin natin ng OP dahil 3 taon na silang nakakatanggap, malinis yung kanilang books, maganda ang balanse yung kanilang spendings, tama yung pinupuntahan ng pera. Dapat yun ang sabihin mo, Claire. Pero ang ginagawa mo, hindi naman ibig sabihin, hindi na sila nagnakaw. Ganun ang ginagawa nitong mokong na to eh. Pero hindi po ito nagpapatunay na walang anomalya. Iba po yung tama ang pag-report. Hindi, mali ka dyan. Ganito kasi yan ha. Ganito bobo talaga eh. I-audit yung pera. Pag may nakitang irregularidad, mag-uusap, notice of disallowance. Pag may notice of disallowance, nasagot, balanse na ulit. Ngayon, kapag may notice of disallowance, hindi magbalanse talaga. Ang tagal-tagal na, hindi magbalanse. May nangyaring kabulastugan dyan. Si COA, ire-report yan sa ombudsman. Yung ombudsman, isusupina yung Office of the Vice President para magpaliwanag doon sa isinumbong ng COA. Tapos pag nakita ng ombudsman na talagang nagnakaw itong OP, sasabihin niya, paplanderin niya yan si Office of the Vice President, si Inday Sara. Ganun yun, Claire Castro. Ano bang pinagsasasabi mo?
Pwede ba naman na binigyan kita ng certificate na napakagaling mo tapos hindi ka pala masyadong magaling? Pwede bang ganun? Pag nagbigay ako sa'yo ng isang opinion na wala akong question, ibig sabihin, maayos ang usapan natin dalawa. Pinagsasabi nito ni Claire Castro, basta lang makapanira eh. At iba yung tama ang paggamit ng pondo. Ma'am, audit nga eh. Meron bang audit na hindi chinek yung paggamit? Pag sinabing audit, yung 5 piso na pambili ng suka, napambili ba ng suka? Yun ang tanong kasi kung yung 5 piso pinambili ng toyo at yung suka hindi binili, yun yung mali. Doon magkakaroon ng hindi balanse, doon magkakaroon ng problema at doon magkakaroon ng paliwanagan. I-justify mo through paliwanag, wala ngang ganun na nangyari. The fact na malinis yung kanilang pagpipresenta ng kanilang gastusin, ibig sabihin, walang nanakaw, walang ninakaw, wala ka lang talagang utak. Kung sinasabing may continuing commitment ang OVP dahil dito sa unmodified opinion for transparency, accountability, judicious use of funds, as well as compliance with principles of good governance. Tandaan mo natin, yung opinion na po yun ay hindi po patungkol sa compliance and performance audits. Iba yung performance, putang ina to eh. Iba naman yung performance. Kasi iba naman ang nag-check ng performance. Ang nag-check naman ng performance ng Office of the Vice President, yung taong bayan. Sasabihin ng taong bayan kung masaya sila o hindi. Parang yung performance ni Bongbong. O hindi ba? Sinasabi nyo maganda. Pero ang sinasabi ng taong bayan, which is talagang ang auditor ng serbisyo ng mga nasa gobyerno, taong bayan. Pag sinabi ng taong bayan hindi sila masaya, palpak si Inday Sara, kahit maayos pa yung kanyang dideklara ng kanilang mga gastos, kung hindi masaya ang taong bayan, ibig sabihin mali yung mga proyekto nila. Iba na naman ang sumusukat nung kanilang serbisyo. Oo, iba na naman yun. Pero in terms of how they spent the money, ibig sabihin kung ano yung pinirmahan na pagkasunduan nila ng Kongreso, ng Senado at ng Presidente, ganun ginastos yung pera ng OVP. Walang labis, walang kulang, walang ninakaw. So pagdating sa performance, hindi po COA ang nag-audit ng performance. Taong bayan po ang nag-audit ng performance. Tapos paano natin ginegradean yung mga taong gobyerno natin. Pag tumakbo yan ulit sa susunod na eleksyon, hindi na natin yan iboboto. Ganun tayo sumagot ng survey. Okay? Pagkinan to, napakahina ng kukote mo talaga. Kung nagkaroon man po ng unmodified opinion ang COA for 3 years, Gigil na gigil, oh. Gigil na gigil. years in a row, ang OVP, hindi po nangangahulugan na walang irregularidad. Well, it's up to the COA to say kung may irregularidad o wala. First off, spokesperson ka ng Malacanang. At may opisina ang COA. Yung mga congressman nagpapanggap na COA, pati ikaw nagpapanggap ka na din na COA. Gusto mo palang maging COA, di sana magtrabaho ka sa COA. Huwag kang magtrabaho sa Office of the Vice President. Hindi mo kailangan ipaliwanag sa taong bayan yan. Kasi parang sinasabi mo na kahit yung Congress, mukha silang hindi mga magnanakaw pero pwedeng magnanakaw sila. Si Bongbong, mukha lang siyang nagtatrabaho pero pwedeng magnanakaw din yan. Parang ganun ang sinasabi mo eh. Napakaganda nga. So parang ano yun, hindi kami magtitiwala sa report ng COA?
O kaya nagkakaleche-leche Pilipinas eh. Tinitwist nyo kasi yung mga tama naman na dapat na ginagawa, putang ina, pinapakita nyong mali. Tama yung liquidate ng Office of the Vice President. Dapat palakpakan natin. Anong gagawin nyo? Hindi. Baka maganda lang yung ano nila pero ganito, ganyan. Mukhang maganda lang yung pagkakaluto ng adobo pero hindi masarap yan. Parang ganun ang ginagawa na itong gaga na to eh. So dito mo talaga makikita na ito si Claire Castro, wala tong magandang dudulot sa bayang Pilipinas kung hindi pagwatak-watakin talaga yung Pilipinas, yung mga leader ng Pilipinas na imbes na bilang presidente, spokesperson ka, sana si VP Sara kinukongratulate mo yung opisina niya or kung hindi kaya ng opisina mo, at least tularan ninyo. Kasi kung meron kayong unmodified opinion, ang OP, pinakita mo na yan. Pero dahil OVP meron, kayo wala, sinisiraan mo OVP. Eh kung yung OVP nga na meron sinisiraan mo, di lalo pa kayo, wala kayong unqualified, unmodified opinion. So sino mas matino sa OP at saka OVP? Mas matino yung OVP kasi meron silang unmodified opinion. Ang Malacanang may unmodified opinion. Nga, wala. Oh, so baka kayo mga magnanakaw. Kaya nyo sinasabi na baka pwedeng ninanakaw nila yung pera kahit na may unmodified opinion kasi gawain nyo yan sa Malacanang. Na mukhang utang kayo ng utang, ang dami nyong inuutang, tas ninanakaw nyo lang. Kasi wala naman kayong mga proyekto pag hinanap natin, tama? O hindi ba? Kasi kung meron tong unmodified opinion, kung meron man, hindi ako sure kung meron o wala. Pero kung meron man, Claire, ilabas mo na lang. Para sampal na rin yan sa mga Pilipino na, hoy, si Bongbong Marcos hindi nagnanakaw. By the way, 3 taon na siyang may unmodified opinion. Pero wala siyang pinapakitang unmodified opinion. Bakit? Bakit? Oh, baka ninanakaw nila yung pera or pwede ba kami magsabi na magnanakaw sila dahil wala sila niyang unmodified opinion? Kasi yung may unmodified opinion, sinasabi nyo pwedeng magnanakaw pa rin eh. O di mas lalong pwedeng magnanakaw yung walang unmodified opinion, tama? O meron ba niya ng OP? Wala. O baka magnanakaw kayo dyan. Sa paggamit ng pondo. Dahil iba po ang pag-audit sa paggamit. Ito nga po yung compliance and performance audits. So ang ibig sabihin, yung level of compliance with regard to the laws, rules, and regulations, at kung ito ba ay nababase sa principles of Ma'am, hindi ka pwedeng compliant na hindi ka sumusunod. Hindi pwedeng compliant ka tapos illegal ka. Walang ganun. Wala pong ganun, ma'am. Pagka-compliant ka, that's the end of it. Nag-comply ka. Compliant ka nga eh. Napakabobo mo naman para maliin mo pa yung compliant. The word itself, it's self-explanatory. You are compliant. Anong ibig sabihin ng compliant ka? Nag-comply ka, sumunod ka, ginawa mo kung ano yung tama. Anak ng putya, ba't mali pa rin sa'yo? Ano ba talaga, Claire? Efficiency and effectiveness, hindi po siya ang covered ng unmodified opinion ng COA. Dahil kahit po nagkaroon ng unmodified opinion ng COA sa OVP since 2022, meron pa rin pong notice of disallowance sa halagang 73 million pesos sa confidential funds. Oh, may notice of disallowance. Anong ibig sabihin doon? Reconcilable yun. Kung sinasabi mo na ang merong unmodified opinion ay meron pa ring notice of disallowance, what more yung wala? Aray! Ang sakit! Meron din pong notice of disallowance or na-flag ang 164 million ng OVP for the 2023 confidential funds. At meron pa rin... Kaya nga, merong notice of disallowance. Ibig sabihin, meron lang hinahanap na mga requirement. Which is reconcilable. Kaya nga sabi nila, hindi na kami magpapaliwanag sa COA. Ay, hindi na kami magpapaliwanag sa Congress. Di naman trabaho ng Congress yan eh.
Trabaho ito ng COA. Sa COA kami magpapaliwanag. Paano makakapagpaliwanag? Putangin yan. Inubos nyo yung oras sa Congress. Pinatawag nyo ng pinatawag. Imbis na sana, nagko-comply sila sa requirements ng Congress. Kaya nga, ito lang yan, Castro. Bakit ang COA walang sinampang demanda sa ombudsman? Kung yung sinasabi mong mga notice of disallowances na yan, because again, hindi lang si OVP ang may notice of disallowance. Si Gwen Garcia nga, billion ang halaga ng notice of disallowance niya. Lahat ng may mga confidential funds, may notice of disallowance yan. Kaya ngayon yung sinasabi ni Marcoleta na lahat ng may notice of disallowance, bigyan mo ko ng copy, ipapatawag natin sila dito. Hindi pwedeng OVP lang. Ang dami-daming may notice of disallowance. Tinanong ang COA OVP lang ba ang may NDA? Notice o NOD pala? Tama, NDA nga, notice of disallowance. Sila lang ba meron? Hindi po, meron pang iba. Bakit sila lang yung pinapatawag natin? Patawag natin lahat. Hindi ba? Hindi lang naman OVP ang may NDA at kaya it's reconcilable. Paano nila marireconcile? Pucha yan, ginugulo nyo sila. Imbis na nagtatrabaho ko, watang OVP para mabalanse yung pinagkagastusan, ginugulo nyo. Ano na ngayon? Yun lang, tinan mo. Notice of disallowance, lahat na nga yan, naipaliwanag na Di ba pinaliwanag na nga lahat yan? Sinasagot nga ni Inday Sara yan Kaya lang, di nyo naman binubura yan. Wala na. Ito lang yan. Ang OP meron, wala. May unmodified opinion ng OP o wala? Meron o wala? Kasi kung walang unmodified opinion ng OP, ibig sabihin, magnanakaw ang OP. Kasi kung ang OVP, meron na nga silang unmodified opinion, may problema pa sila, lalo na kaya yung walang unmodified opinion. Ang unmodified opinion, it's parang isini-certify mo na maayos na naibalansin nyo yung gastusin ng opisina mo. Hindi ba? Hinahanap nyo lang, ini-scrutinize nyo lang kung saan napunta yung confidential funds, which is, meron talagang proper na pag-audit ng confidential funds. Sinabi na nga ni Guanzon na according sa batas, nakalagay yan sa sealed na sobre. Ganun yun. Na flag sa pagbabago campaign at negosyo taday. At sa ating pagkakaalam, nabanggit din naman po ng OVP na meron pa pong flag for the 2024 dito sa report ng COA para sa OVP. So ano ibig sabihin nun? Again, it still boils down to one thing. OVP has an unmodified opinion for 3 years. And yet, may mga questionable pa silang mga accounts. What more ang OP na walang unmodified opinion for 3 years? Because if you have, may pinapakita sana kayo ngayon katulad ng OVP, wala So what more yung walang unmodified opinion? Hindi ba? Sana punta yung pera ng taong bayan. Yun ang katanungan dyan. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinion at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.